Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang OPED na sinuri ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang numero sa politika ng Pilipinas sa kasalukuyan. Magsimula tayo dito sa numerong to. 54%. Yan ang National Trust Rating ni Vice President Sara Duterte based sa survey nitong Marso. So, kung titingnan mo lang sa labas, parang simple lang ang ibig sabihin niyan, di ba? Siya ang top official na may pinakamataas na tiwala ng tao. So, malinaw na, siya ang frontrunner para sa 2028. Pero heto ang tanong ng source na sinusuri natin. Kung ang 54% ay tanda ng kalakasan, bakit naman nila sinasabi na ito raw ay wreckage o pinsala? Parang ang layo, no? Sige, alamin natin kung bakit. Alam nyo, yung argument ng source hindi nagsisimula sa kung nasaan ang numero ngayon, kundi kung saan ito nanggaling. Dahil ang sinasabi nila, yung 54% daw, hindi yan isang pundasyon. Resulta yan ng isang malaking paghuhuho. At itong timeline na to, malinaw na ipinapakita yung sinasabi nilang cause and effect, isang 30-point drop sa tiwala kung saan bawat malaking pagbaba may katapat na kontrobersya mula sa issue ng confidential funds hanggang doon sa banta ng kill order. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos yung analysis kasi yung 54% na average, hinimay pa nila. At ang lumabas, hindi raw isang pambansang konsensus. Sa totoo lang, kwento raw ito ng malalim na pagkakahati-hati ng mga rehiyon. So, eto yung datos. Sa Mindanao, sa home region niya, halos 97% ang tiwala sa kanya. Grabe, no? At dahil sobrang taas niyan, parang hinihila niya pataas yung kabuwang average. Kahit na negative na palang score sa Balance Luzon kung saan mas marami ang tao at halos tabla lang sa Metro Manila. Okay, so paano naman yung mga hindi nagtitiwala sa kanya? Ayon sa pagsusuri, may isang dahilan lang daw na talagang nangingibabaw sa kanila. Based sa survey data na binanggit, mahigit kalahati, 51.5% para maging eksakto, ng mga hindi nagtitiwala, iisa lang talaga ang tinuturong issue, yung mga aligasyon ng korupsyon. May tawag pala dyan ang mga analyst, singular distrust. Ang ibig sabihin, yung kawalan ng tiwala, hindi siya kalat, nakatutok lang siya sa iisang matinding issue tulad ng korupsyon. At ayon sa source, mas mahirap daw itong bawiin kumpara sa simpleng hindi lang sila sang-ayon sa policy mo. At hindi ito basta abstract na aligasyon, di ba? Kasi konektado ito sa mga specific na detalye na siguro narinig na rin natin sa balita, yung mga resibo ng Mary Grace Piatos, yung testimonya tungkol sa cash envelope sa DepEd. Lahat yan ginagawang mas konkreto at mas madaling tandaan yung mga paratang. At para ipakita kung gaano kadelikadong sitwasyong ito, may ikinumpara pa yung source. Isang kwento mula sa ating recent history, tungkol sa isang vice president na dati parang imposible ring matalo. Tingnan nyo to, si dating VP Jomar Binay, sa parehong yugto ng termino niya, mas mataas pa nga ang trust rating, 79%. Pero alam natin ang nangyari. Dahil sa mga aligasyon ng korupsyon, paunti-unting nawala yung suporta sa kanya, hanggang sa natalo siya sa presidential elections. So anong ibig sabihin ng lahat ng to para sa hinaharap? Dito na papasok yung huling punto ng analysis, na yung 54% daw, hindi ito isang matibay na sahig, kundi isang countdown. Binigyang pansin din nila itong 11-point gap kasi 54% yung nagtitiwala sa kanya bilang tao pero 43% lang ang handang bumoto sa kanya bilang presidente. So may grupo ng mga tao dyan na tiwala sila pero hindi pa sila sigurado. Sila yung tinatawag na soft supporters. At yung suportang yan, masusubok pa. May 3 malaking kaganapan daw na dapat abangan. Una, yung final ruling ng ICC sa kaso ng ama niya. Pangalawa, yung mga impeachment hearings sa Kamara. At pangatlo, syempre, yung mga susunod na survey na magpapakita kung ano ang epekto ng lahat ng ito sa mga numero. At sa dulo, lahat ng ito bumabalik sa isang tanong na binitawan mismo ni Deputy Speaker Paulo Ortega. At iwan ko sa inyo to ha, paano magtitiwala ang mga Pilipino sa isang vice-presidente kung hindi niya maipaliwanag ang mga issue ng korupsyon na bumababagad sa kanya sa loob ng maraming taon? Iniwan tayo niya na mag-isip, di ba? Para sa mga botante, ano ang mas matimbang? Ang tiwala o ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot?